Isang masayang araw po. Isang masayang araw po. Ito po ang ating mga palakihing panglitsyon. Yan po, nakaabang lang dito sa may likuran gawa ng nagbigay po ng damo. Dito po sa may silong ang bigay ng damo para hindi po madaling malanta. Doon naman po sa kabila ay yung ating mas nakababatang mga palakihin din na 23 heads pa. So ito po ang ating mga kasunod na panlitsyon. At sa mga ito po may mga anak si Bobby. Yung po tumakbong yon na mahaba ang katawan, siguradong anak ni Bobby yon. Kasi po yung mga anak ni Rocco, mas maigsi ang katawan. At try ko pong i-zoom. Yan po, yung kanyang kaliwang tenga, kung nakaharap ka sa kanya, ay may tingas. Yan po ang tanda ng mga galing sa ating second breeding pen na mga anak po ni Bobby. Yung pong mga iniaanak ngayon dun sa likuran ay anak pa rin ni Bobby. So, yan po, mas gumanda-ganda ang panahon ngayon dito sa Pampanga. Medyo nasikat na po ang araw. Kaya bukas ay tuturukan na po namin ng ivermectin. Uhulihin po namin yung halos 100 biik doon sa ating second breeding pen at tuturukan po muna namin ng ivermectin. At kung gaganda po talaga ang panahon, ay nagbibigay na rin kami ng Respisure. So ayan po yung kasamahan pa ng ating isang kasunod na batch. At doon po sa dulo ron, yung ating mga 40 plus naman na iwinalay na galing din po sa consolidated pen naman po. Yan po yung ating mga iwinalay sa consolidated pen dahil may nag-umpisa ng umanak para po hindi nakikidede ang mga biik na malalaki na doon sa ating mga bagong silang naman. So, ito po ay nasa 40 heads pa rin. Hindi pa po tayo nakakapag second deliver kay Kaparmer. May mga iba pong nag-deliver sa kanya kaya excuse me po, sa Friday pa po tayo makakapagdala ng uli. At within September po ay maidi-deliver ko ang lahat ng ito na nasa 25 kilos up na. Marami na po yung malalaki. Pipili lang po ako ng mga pwede ring gawing dumalaga para po pag may mga nagre-request na pang-alaga ay makapagbigay din tayo. So, yung mga dumalaga po, kaya lagi ako meron, kasama lang naman nitong ating mga litsunin. Kaya lang po, kailangan pa naming pilian. Kasi po, hindi naman lahat ng female na baboy ay pwede nating gamiting breeder. Kailangan po, tingnan din natin yung tamang characteristics na meron po siyang at least 6 pairs ng dede na magaganda. Maayos po ang kanyang paa, maayos din po ang kanyang katawan, at maganda po ang kanyang growth rate. So yan po ang ating mga alagang litsunin dito sa 4A Animal Farm. Silip naman po tayo dun sa ating second breeding pen at tignan natin ang kalagayan ng ating mga biik. Nadaanan ko po itong ating mga kambing habang papunta sa may likod. Nag-iipon-ipon na po dito sa may unahan. Alam nilang pag maaraw na ganyan ay nakakalabas sila dahil maya-maya lang po ay bubuksan yung gate. Pag may isa na pong available na magbantay sa labas para po ipastol ang ating mga kambing ay binubuksan na ang gate. Kaya yan po,
nag-aabang-abang na sila na makalabas. Dahil halos mahigit sa linggo rin po na hindi namin na ilalabas ang mga kambing dahil po sunod-sunod nga ang pag-ulan. Ngayon pa lang po gumanda-ganda ang panahon dito. Kanina nga pong umaga ay madilim-dilim pa, kaya po ipinabukas pa namin ang pagtuturok ng ivermectin. So ito po yung ating panambak. Tuloy po nating inaayos ang mga lugar ng ating mga alaga. Ito po yung isa sa mga umanak natin ng pangalawang beses. Nakadalawa na po tayong inahin na second time na pong umanak dito sa farm. Dito na po tayo sa ating second breeding pen. Meron nga po tayong almost 100 na biik dito sa kulungang ito. Yan po, marunong ng magbubungkal. Ginagaya po si Mami Pig sa kanyang mga ginagawa. Dahil pag 2 linggo na po ang mga biik, medyo kapos na po ang gatas ni Mama Pig para mabusog ng mabuti ang ating mga biik. Excuse me po. Kaya po yan, nagbubungkal-bungkal para may makuha. May iba pong natikim na rin ng damo. At kaya po, pag mga 10 days na po, dapat ay maturuan na rin natin na kumain ng ibang pagkain naman ang ating mga biik. Dahil hindi po kakayanin ni Mama Pig na suportahan lang sila ng puro gatas. So yan po, yung mga biik na yan, ang ating hulihin at tuturukan po natin lahat ng ivermectin. Yun po, nakikipaghuntahan dito sa kabila sa mas nakatatanda nilang kasama. So yan po, kaya itong kabila ay binibigyan din natin ng feeds. Yan po, said na yung kanilang starter. Ito po yung ating mas matatanda ng biik. Ito pong mga ito ay nakapun na. Pero wala pa pong turok ng respicio ang mga ito. Nakadalwa na po sila ng ivermectin. Ngayon po, kompleto na ang magagamit nating bakuna. Both Respisure and Hog Cholera vaccine po ay nakakuha na ako. So, tuloy-tuloy po tayong magbabakuna. Ng Respisure muna po ang unahin ko. Tapos bibigay na rin tayo ng ivermectin. Ang Respisure pong ginagamit ko ay yung Respisure 1 na minsan lang po ang turok. Kasi po, kita nyo naman, kalat ang ating mga alaga, mas mahirap pong manghuli at magturok compared po na kung ang gagamitin natin ay yung classic na Respisure na 2 beses kailangan hulihin. Para ang tuturok po natin yan ng Respisure, sasabay ko po siguro sa pagkakapon. At change topic lang po muna ako at malapit na ako dito sa pakainan. Kaya ayan po, nagbibigay na kami ng starter feeds dito sa ating mga biik. Yan po, makakapasok na sila dito na hindi naman po susugurin ng ating mga inahin ang ating starter feeds. So ganyan po, mag-set aside kayo ng area para po napapakain ng additional feed source ang ating mga alaga. Pero dapat po, ang area na isa-set aside nyo ay hindi naman mapapasok ng ating mga inahin dahil uubusin po nila yan, hindi matitirahan ang mga biik. At ang isa pa po ay ang starter mismo
ay safe naman po na hindi siya mababasa. Kaya pag po ginagamit namin yung barandillas lang, wala na po akong magagamit na ganon, kaya ganito na po ang ginamit naming setup muna, ay hindi nababasa. Yung barandillas po, pinapatungan namin ng yero. Yung area kung saan po nakatapat yung ating feeding trough. Ayan po si Puti ang tiyan. Pag umanak po yan, ay anak pa rin po ni Bobby yan. Yung mga susunod doon po, yan na, siya na po ang huling nakastahan ni Bobby ayon sa aming listahan. Excuse me po. Kaya po yung kasunod ng mga anak noon ay kay third na. At kay Rocco naman po, itong second parity. So yan pa po ang ating mga inahin. At excuse me po, mga biik. Yan pong mga may guhit na yan. Ang ilan sa pinakamatanda na po natin. Pangalawa po na umanak, yung mama ng mga may guhit na yan. So ito po yung mga second to the last na umanak. At yung pong last na umanak na narito po ay 50% mortality po tayo sa mga ito. Yan po, 6 sila, tatatlo po ang natira. Dahil nga po nag-uulan ang panahon, medyo na-stress po ang mga biik at stress din si Mama Pig. Kaya po yung isa ay nadaganan, yung isa naman po ay naipit pa rin. Kahit na dayami yung ginagamit namin, nakita po ni Lito na nakapilipit siya dun sa dayami. Pero not necessarily po na dun talaga namatay. Maari pong inunguso-nguso siya nung mahina siya ni Mama Pig, kaya po pumulupot na lang siya. Kasi po, kung minsan makikita nyo po yung mga inahin, hindi naman po nila sinasaktan ng anak nila noon. Parang ginigising po na nguso-ngusuin siya. Kaya po siguro lalong nabaon sa mga dayami. Ito naman po yung mga biik nung third to the last na umanak. Kaya ayan po, medyo maliliit pa po sila. Pero tuturukan ko na rin po ng ivermectin ang mga yan para po sigurado tayong safe na sila sa galis. So yan po ang ating second breeding pen. Silipin naman natin sandali itong ating 42 na huling iwinalay na tuturukan din po natin ng Respissure at Hog Cholera ang mga ito. Late na po silang matuturukan, pero better safe than sorry po. Ngayong may available na, magtuturok po tayo. So ayan po ang ilan sa kanila. Makapal pa po yung damuhan dito. Hindi pa nila nakukuhang linisin ang kanilang pen, kaya hindi po natin kita lahat. Yan po, kita nyo, namumula. Yan po ang downside ng puting baboy. Madaling masunburn. Hindi po kamukha ng mga itim na mas matibay po sa init. So ito pong mga ito ay tatawid natin doon sa kabilang kulungan pag naialis ko na po yung 20 plus lang na nandyan. Isasama ko na po yon doon sa ating nasa 40 pa na kasama na po yung mga pang-deliver kay ka-farmer. By Friday, malamang po ay makapag-deliver na uli ako kay ka-farmer. Magpa-follow up lang po ako kung itutuloy namin yung deliver sa Friday. So, tapos po, by the weekend, baka hulihin namin uli ang mga biik na ito para po magbigay na tayo ng Respissure at magkakapon po tayo sa ating mga biik. So, hanggang dito na lang po muna.
Maraming salamat po sa inyong muling pagsama. Please share, like, and subscribe.